nakatakas naman po ang ilang hostage ng MNLF at isa po sa mga nakatakas na ito ay isang dating pulis na nakapanayam ng GMA News. Eksklusibo, may live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, naiyak nga ang 61 anyos sa dating pulis na si Musa Sali ilang minuto matapos siyang makatakas at 8 iba pa nang eksklusibo siyang makausap ng GMA News. Magkapanghali yan kanina, kwento niya, noong Lunes sa madaling araw, wala raw siyang nagawa ng pasukin ng armadong miyembro ng MNLF ang kanilang bahay. Habang bihag sila, Jiggy, ay malimit daw mabanggit ng mga rebelde ang tungkol sa independence ng Bangsamoro. Kumagit kumulang 200 lamang umano ang mga rebelde. Mahirap daw ang kalagayan nila pero hindi naman daw sila ginako sa mga ito. Kahapon nga raw ay pinasok pa umano ng mga armadong rebelde ang isang moske. Kanina inihanda na raw ng cancer survivor ang sarili niya nang mapansin niyang 3 na lamang ang bantay nila. Handa na raw siyang isakripisyo ang kanyang buhay. At Jiggy, kahit pa nga alam daw nilang may nakabantay, nagpasya na silang umalis kesa raw mamatay na sila sa gutom. Mabuti na lang daw at nang tumataka sila at tumatakbo ay hindi raw sila bumaril nang mapansin sila ng kanilang bantay. Bukod sa 9 na bihag na nakatakas ay 13 residente pa ng Santa Catalina na naipit ng ilang araw sa bakbakan ang napilitan na rin lumikas kanina. Ilan nga sa kanila, Jiggy, ay mga bata at babae. Ang mga nakatakas na bihag at evacuee ay dinala ng tropa ng Philippine Marines at ng PNP Region 9 sa isa briefing at pagbibigay ng pangunahing pangangailangan nila. Kanina nga pasado alas 8 ng umaga, Jiggy, ay nagsimulang marinig ang manakanakang putok dito yan sa pagitan ng Santa Catalina at Santa Barbara kung saan nga nagkubli ang paksyon ng MNLF kasama ang kanilang bihag. Una raw nagpaputok ang paksyon ng MNLF kaya naman napilitang gumanti ang tropa ng pamahalaan. Pursigido rin sa bakbakan ng paksyon ng MNLF kaya naman pati ang mga tangke ng sundalo ay nagamit rin kanina. Bago ang maigting na palitan ng putok, lumabas naman ang isang kotse, Jiggy, isang kotse ang lumabas mula sa komunidad dito sa Santa Catalina at pinara ito ng mga sundalo, subalit hindi naman agad huminto. Pero sa isa pang area, napilitang huminto. Tripay ay sakay pala nito si Dr. Julieta Galvez Banson na Associate Professor ng Western Mindanao State University College of Medicine. Ngayon lang daw sila nakalabas ng community matapos maipit sa bakbakan. Kasama nga niya ang 5 taong gulang na apo at kanyang anak na babae. Ayon sa AFP, wala silang itinakda na anumang deadline para sa pagsuko ng paksyon ng MNLF. Ayon kay Lieutenant Colonel Ramon Zagala ng PAO, AFP, nasa ilalim daw sila ngayon ng Crisis Management Committee na siyang nagpapasya kung ano makabubuti para nga maresolba itong krisis sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa puntong